Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa ating klase ngayong umaga. Ako nga pala, si Binibining Alexandria Castillo at ako ang makakasama ninyo para talakayin ang ating mga paksa ngayong umaga. Handa na ba kayo? Mahusay! Ang paksa natin mga bata ay sanaysay. Susuriin natin kung ang mga uri nito at ang katangian. Kasunod nito ay ang pagtalakay natin sa pangunahin at pantulong na kaisipan. At sa pagtatalakay natin to mga anak, ihanda ang inyong lapis, papel at panulat na maaari ninyong magamit para isulat ang mga mahalagang impormasyon na ating makikita sa presentasyong ito. Unahin natin ang pagtatalakay sa sanaysay. Ayon dito, ang kahulugan nito ay isang uring akdang tuluyan. Tumatalakay sa mga paksa o kaisipan na sadyang kapupulutan ng aral o aliw sa mga mambabasa, gayon din na ipahahayag ng manunulat ang sarili niyang pananaw, kuro-kuro, opinyon at damdamin tungkol sa isang mahalagang issue o paksa. Ito rin ay isang uri ng pakikipagkomunikasyon na ukol na ipabatid ang kanyang saloobin sa napapanahong issue. Ito rin ay tinatawag na essay sa Ingles. Sumunod nito ay ang uri ng sanaysay. Ang makikita natin dito, ang una ay formal o maayon. Ito ay nagtataglay o naghahatid ng kaisipan, ng mahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng lohikal o makaagham na paglalahad ng mga impormasyon tungkol sa malinaw na pagtatalakay ng paksa. Ito ay isang uri ng sanaysay, mga bata, na may seryosong paksa at nagtataglay ng masusi at masusing pananaliksik tungkol sa kanyang sinusulat. Ito rin ay kadalasang nagbibigay impormasyon tungkol sa isang tao, bagay o pangyayari. Ang halimbawa nito mga bata ay isang editorial. Ang pangalawang uri ng sanaysay ay ang informal o pamilyar. Karaniwan, ito ay naglalahad ng mga kawili-wiling paksa tulad ng iba't ibang bagay o mga karanasan ng tao. Tumatalakay rin ito sa mga paksang karaniwan, personal o pang-araw-araw na kasiyasiya o kaya pang-aliw sa mga mambabasa. Alam niyo ba na sa pagsulat ng sanaysay at sa pagpapaglalahad ay binubuo ito ng pangunahin at pantulong na kaisipan. Talakayin natin ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito. Kapag sinabi natin pangunahing kaisipan, ito ay tumutukoy sa nais sabihin o ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa. Karaniwan, matatagpuan ito sa unahan o huling talata. Tumutukoy ito sa diwa ng kabuuang talata. Ano nga ba ang diwa? Ang diwa ay ang kaisipan o idea na binibigyan diin sa talata at ito ang pundasyon ng isang talata. Kaibahan ng pantulong na kaisipan. Sa pantulong na kaisipan, nagtataglay ng mahalagang impormasyon o mga detalye na sumusuporta sa pangunahing kaisipan. Ito rin ang gumagabay sa mga mambabasa upang maunawaan ang nilalaman ng talata. Suriin natin ang pahayag na nasa screen. Basahin mabuti mga bata. Kung ating makikita, sa bahaging ito, ang may salungguhit ay ang ating pangunahing kaisipan. Samantalang, ang walang salungguhit ay ang ating mga pantulong na kaisipan. Naunawaan ba natin mga bata?
Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga. Tandaan, lagi tayong mag-ingat at ipanalangin natin ang bawat isa. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam.